Magandang araw, Sir Nard. Ako nga pala si Lester. May kwento lang ako na nais na ibahagi sa inyo. Kwentong aswang po ito na naranasan namin noong umuwi ng bahay namin si ate kasama ang kanyang nobyo. Si ate po noong mga panahon na iyon ay nagtatrabaho sa Manila. Kami nga po pala ay nakatira noon sa Bulacan taong 1980 sa liblib na baryo sa Norsagaray, Bulacan. Totoo pong may mga gumagala na aswang dito sa atin sa probinsya ng Bulacan noong araw. May mga hindi naniniwala at mayroon din namang naniniwala, lalo na yung mga nakakita at yung mga nakaranas. Isa na po itong ibabahagi kong kwento sa inyo. Kaya hayaan niyo pong ikwento ko ito sa abot ng aking naaalala sa engkwentro namin sa aswang. Ito na po ang aming kwento. Isang araw, nagulat kaming lahat nang biglang may tumawag sa labas ng bahay. Nabusisa naman namin yon. Nang dungawi namin sa bintana, ay si ate nga ito at mayroon siyang kasama. Agad naman na pinapasok ni tatay sila ate. Nagmano sila ate at ang kasama nito. Nang makaupo na sila, ipinakilala ni ate ang kasama niya. Ito daw ay kasintahan niya. Natawagin na lang natin na si Kuya Marlon. At ipinagtapat din ni ate na nagdadalang tao siya 5 buwan na. At nais na daw nilang magpakasal. Kaya daw sila umuwi sa bahay upang formal na hingi ni Marlon ang kamay ng ate ko sa aking mga magulang. Hindi naman nagalit sila nanay at tatay. Kasi nasa 8 gulang naman na si ate. At masaya din sila nanay at tatay kasi magkakaapo na sila. Naging masaya at maayos ang aming agahan ng araw na yon. Ngunit may kakaiba kong napansin. Noon kasing sumilip ako sa bintana namin upang silipin kung nasa labas na ang mga kalaro ko, ay may nakita akong matandang babae at isang lalaki. Napakiwari ko, anak ito ng matandang iyon. Nakasilip ito sa bahay namin, kaya agad kong tinawag sila tatay at ang sabi ko, "Tay, may tao po sa labas. Mukhang may hinahanap po." Agad namang sumilip si tatay sa bintana at tinawag yung dalawang nasa labas. Sabi ni tatay, "Sino hong hinahanap nyo?" Ngunit imbis na sumagot yung dalawa, bigla na lang itong umalis nang walang sinasabi na kahit ano. Napakunot na lang ng noo si tatay at napakamot ng ulo. At nagwika pa ito na sabi ni tatay, "Sino kaya yung mga iyon? Mukhang bago lang dito sa lugar natin yun ah." Sabay balik nito sa lamesa kung nasaan sila ate. Mga bandang 10:00 ng umaga, habang naglalaro ako kasama ang mga kaibigan ko, ay may lumapit sa amin na isang matanda at isang lalaki. At nagwika ito ng, "Iho, ikaw ba yung kapatid nung babae na buntis?" Ako naman ay sumagot at ang sabi ko, "Opo, ako nga po. Bakit po? Anong kailangan niyo sa ate ko?" Sumagot naman yung isa kong kaibigan at ang sabi nito, "Ako din po. Buntis din ang ate ko." Pagkasabi noon ng kaibigan ko, napansin ko na napangiti yung matanda at yung lalaki. Tapos napatitig ako sa kanila at wika ako sa isipan ko, "Teka, parang namumukaan ko ang mga ito." Napaisip ulit ako kung saan ko nga ba sila nakita. Habang nag-iisip ako, ay nagwika yung matanda na baka daw kailangan ni ate ng hilot. Kasi
Isa daw siyang hilot. Sabi pa nila, nasamahan ko sila sa bahay upang makilala din sila ni ate. Sabi ko, sige o, sumunod lang po kayo sa akin. Di ko alam kung bakit parang lahat ng sabihin nila ay sinusunod ko. Kaya ayun na nga, nagpunta na kami sa bahay. Nang makarating na kami sa bahay, ang naabutan lang namin ay si ate na nasa sala at si nanay nasa kusina. Noong una, ayaw pang pumasok nung dalawa. Pero nung sinabi ko na, tuloy po kayo, napangiti naman yung dalawa at tuloy-tuloy na pumasok. Nagpakilala naman sila kay ate at nanay. Tawagin na lang nating Aling Erma yung matanda at Renato yung binata. Nag-usap na nga sila at sinabi nga ng matanda na isa siyang hilot at naglilibot daw sila sa baryo upang maghanap ng mga buntis na nais magpahilot bago ito manganak. Tumangu-tangu lang sila nanay sa lahat ng mga sinasabi ng matanda, para bang nahipnotismo din ang mga ito. Habang nag-uusap sila, napansin ko pa yung lalaki na si Renato na kumakagat sa labi nito at nilalabas pa yung dila. Para siyang sabik na sabik sa masarap na pagkain na nasa harapan niya. Ilang minuto, hinahawak-hawakan na ng matanda ang tiyan ni ate. Tapos nagwika ito na, lalaki ang anak mo, iha. Malusog na lalaki. Pagkasabi nun ng matanda, napanganga kami kasi nagulat kami kung paano niya iyon nalaman. Magtatanong pa sana si ate, pero bigla nang nagpaalam ang mga ito. Ilang minuto nang makaalis ang mga ito sa bahay, nang pagdating nila tatay kasama si Kuya Marlon, nagtungo pala ang mga ito sa palengke. Kinagabihan, habang nasa kalagitnaan kami ng pagkain, ay nakarinig kami ng komosyon sa labas ng bahay namin. Dinig namin ang sigawan ng mga tao sa labas. Sinasabi nila ang salitang aswang. Nandun! Doon tumalon yung isa! Sigaw ng isang lalaki. Yung isa naman nasa likod ng bahay tumungo! Wika pa nung isa. Nagwika agad si Papa sa akin. Nakunin ko yung itak at tutulong daw siya sa paghabol sa sinasabi nilang aswang. Pagkaalis ni tatay, agad na lumabas si nanay at nagtungo sa kapitbahay namin. Doon po sa kapitbahay namin na kaibigan ko, yung may ate na buntis. Alam nyo na, makikimarites na naman si nanay. Kami naman, sa takot ay hindi na kami lumabas ng bahay. Nagtungo ako sa silid nila ate upang doon na muna ako mamalagi. Patuloy pa din ang naririnig namin na sigawan at habulan. Tapos nakarinig pa kami ng sunod-sunod na putok ng baril. Doon mas lalo akong nahintakutan kasi naisip ko na hindi biro ang mga nangyayari. At naisip ko na totoo pala ang aswang na sa mga kwento at palabas ko lang madalas makita. Lumipas pa ang ilang minuto ay nakabalik na sila nanay at si tatay sa bahay. Dito nagkwento sila sa mga nangyari. Nay, ano pang nangyari dun sa kabila? Tanong ni ate sa tatay. Nako, nakakatakot yung nangyari doon kila Maring Lita. Yung anak niya si Josie, yung kababata mo, di ba buntis din yon at kabuwanan na. Ayun, nakitang dinudugo at may butas yung tiyan niya banda sa may pusod. Tinakbo niya agad sa ospital, kaso nag-aagaw buhay na. Sana makaabot siya. Tapos sabi pa nila Marites na may butas daw yung bubungan nila na pawid. Ang hula daw nila
Doon pinadaan ng aswang ang dila niya para mabiktima si Josie. Mahabang paliwanag naman ni nanay. Nakakaawa naman si Josie. Kaya dapat tayong magdubli ingat simula ngayon. Lalo pa at may buntis tayo dito. Mamaya maglagay tayo ng mga pangontra sa mga bintana. May asin at bawang pa naman tayo dyan. Marlon, iho, kuhanin mo yung itak sa kusina at itabi mo sa higaan nyo para lang makasiguro tayo na may magagamit tayo kung sakaling sa atin naman magtangkang mang biktima ang aswang na yon. Wika naman ni tatay. Tay, nakita niyo po ba yung mga aswang? Ano pong wangis nila? Pagtatanong ko pa. Hindi anak. Ang nakita na lang namin ay malalaking aso na tumatakbo papalayo. Pinaputukan pa nga ni Kapitan kaso sadyang mabibilis ang mga nilalang na yon. Sagot pa ng tatay. Sige na, tapusin na natin ang pagkain natin at matulog na tayo. Bukas, mag-aayos kami ni Marlon ng bubungan para hindi magkaroon ng tsansa ang mga aswang na manalasa dito sa atin. Wika pa ng tatay. Kinaumagahan. Tolits, kumusta ang ate mo? Tanong ko sa kaibigan ko. Ayun, nasa ospital pa. Medyo okay naman ang ate. Kasi yung bata, 50-50 pa kung mabubuhay. Kasi muntik nang maubusan ng dugo. Sana nga mabuhay pa ang pamangkin ko. Sagot naman ni Tolits na mangiyak-ngiyak na. Huwag kang mag-alala, Tolits. Makakayanan niya ng ate mo. Amason na kaya yon at malakas, di ba? Pabirong wika ako pa sa kaibigan ko. Sa sinabi ko ay napangiti ko naman si Tolits at nag-aya na itong maglaro. Sa paglipas pa ng mga araw ay patuloy ang mga nagaganap na kababalaghan at natatagpo ang mga patay na hayop sa iba't ibang lugar. Minsan mga patay na tao, wakwak ang tiyan at walang mga lamang loob. Gabi-gabi din na nakakarinig kami ng mga huni ng tiktik. Hindi naman na bago sa amin yon kasi nga liblib ang lugar namin. Pero kasi yon ay parang agresibo ang huni. Lumipas pa ang mga buwan at dumating na ang araw ng kabuhanan ng ate. Dito, mas lalong nagpaparamdam ang mga nilalang. Kahit umaga at tirik ang araw, ay nakakarinig kami ng mga huni na kakaiba sa paligid. Hindi na din kami lumalabas ng bahay lalo na sa malayo. Anak, nararamdaman mo na ba ang bata na lalabas na? Tanong ng nanay. Wala pa naman po, Nay. Pero parang tumitigas ang tiyan ko. Sagot naman ng ate ko. Kuhain mo yung langis sa tokador. Utos ng nanay sa akin na kaagad ko namang sinunod. Pagkapahid ng nanay sa tiyan ng ate ng langis, ay doon tila nahimasmasan si ate. Marlon, iho, aalis na muna ako upang sunduin ang kumadrona. Maiwan ka na dito at magbantay. Huwag kang magpapapasok ng kung sino. Basta kung sino ay wag. Kahit ako, pag tumawag sa inyo, huwag mong pagbubuksan. Ang mga aswang ay may kakayahan na manggaya ng anyo at boses ng tao. May susi ako ng pinto. Ako na lang ang magbubukas ng kusa nito. At magsunog kayo ng goma palagi para pangtaboy sa mga aswang. Bili ng tatay bago ito tuluyang umalis. Napatango na lang ang Kuya Marlon bago lumapit sa ate at pinunasan ng pawis nito. Ako naman ay nasa isang sulok lang, nag-aantay sa mga susunod na mangyayari. Kinakabahan ako lalo at wala ang tatay. Medyo malayo kasi ang bahay ng kumadrona na iyon, nasa kabilang baryo pa. At paggabi na din, sa pagkakaalala ko, mag-aalasin ko na iyon nang umalis ang tatay sa bahay. Nagdasal na lang ako na sana ay walang masamang mangyari sa amin.
lalong-lalo na kay ate at sa anak nito. Mga bandang 7:00 ng gabi, wala pa ang tatay. Nagsunog na ng goma ang Kuya Marlon. Ako naman, naglagay ng mga bawang at asin sa mga bintana at pintuan. Si nanay naman, nakabantay kay ate sa may kwarto. Dito, nakarinig na ulit kami ng kaluskusan sa labas. Paikot-ikot sa paligid ng bahay at maging sa bubungan. Nang mga panahon na iyon, ay yero na ang bubungan namin dahil pinalitan na ito nila tatay. Dinig na dinig namin yung yapak ng nilalang na nasa itaas. Hindi naman siya pusa kasi yapak niya ang pangyapak ng tao sa bigat nito. Tapos panay tahulan ang mga aso sa kalapit bahay namin. Tahol na galit ngunit natatakot ang mga ito. Nay, natatakot po ako. Wika ko sa nanay na agad naman na yumakap sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi yan makakapasok dito sa bahay. At panigurado, malapit na ang tatay mo. Pagpapakalma naman ito sa akin. Oo nga to, di ba matapang ka? Kaya samahan mo akong protektahan ng ate mo. Pati na ang pamangkin mo. Wika naman ni Kuya Marlon. Ako naman ay tumangutango na lang sa kanila. Ilang minuto na, ganun pa din ang nangyayari. Kahulan at alulungan ang naririnig namin sa paligid, kasabay ng kaluskos at kalmot sa bubungan. Habang nakikiramdam kami, ay may narinig kami sa labas na biglang sumigaw. Hoy! Aswang! Bumaba ka dito at tayo ang magharap! Wika ng lalaki. Nay, si tatay nakauwi na. Wika ko naman sa nanay. Oo nga, salamat sa Diyos. Tugon naman ng nanay. Kasunod ng sigaw ng tatay ay nakarinig kami ng mga angil sa paligid, kasabay ng paglundo ng bubungan na wari mo'y may tumalon mula dito. Kaya agad kaming napasilip ng Kuya Marlon sa labas. Kitang-kita namin na may malaking aso na kulay itim ang nasa harapan ng bahay. Tapos nagulat kami ni Kuya Marlon nang biglang nag-iba ang anyo nito. Naging isang matandang babae na hubot-hubad, malangis ang katawan at magulo ang buhok. Hindi naman namin maaninag ang mukha nito kasi nakatalikod ito sa amin. Pero sa pakiwari ko ay ito ang matanda na nagsabi ng isang hilot. Agad kaming nagkatinginan ni Kuya at parehas kaming gulat na gulat sa mga nasaksihan. Sa likod ng tatay ay mayroong babae na nasa edad 40. Sa tingin namin na ito ang hilot, may hawak itong buntot ng pagi at may dala itong payong. Ate Milagros, mauna na kayo sa loob. Susunod na lang ako. Marlon, buksan mo ang pinto sa hudyat ko. Wika ng tatay. Agad na hinawakan ng kuya ang seradura ng pinto at nagantay ng utos ni tatay. Napatingin ang tatay sa bintana. Alam niyang nakatingin kami doon. Suminyas ito gamit ang mga kamay niya. Nang pasimpleng nagbilang, 1, 2, 3. Pagkasinyas ni tatay nun, ay agad na tumakbo si Aling Milagros patungo sa pintuan. Ngunit may isang aso pa ang biglang humarang dito. Pero hindi nagpatinag ang ale at hinampas niya ito ng buntot pagi na tumama naman sa mukha ng nilalang. Napahiyaw sa sakit ang nilalang na agad naman napaatras. Isang hampas pa ang pinakawala ng ale
na tumama naman sa liig ng aswang na agad nitong ikinabagsak sa lupa. Susugod pa sana ang matandang aswang nang harangan ito ni tatay gamit ang itak. Nakipaglaban ng tatay sa mabangis na nilalang. Habang nagpapambuno ang dalawa, pinapasok na namin ang Ale Milagros. Pagkapasok nito at kasabay ng pagputok ng panubigan ng ate, hudyat na lalabas na ang bata sa kanyang sinapupunan. Agad na nagtungo ang Kuya Marlon sa kusina upang kumuha ng mainit na tubig at malinis na bimpo. Ako naman, nakamasid sa kanila. Ibinaling ko ang paningin sa labas. Nandun pa din ang tatay at ang matandang aswang. Napamulagat ako ng mata nang makita na duguan ang kaliwang mata ng tatay. Mukhang nakalmot ito ng aswang. Ang aswang naman ay may tagana sa kanang braso nito. Nakangisi naman ang aswang at nagwika ito. Napakabango ng amoy. Nakakatakam. Ang samyo ng sanggol. Papatayin kitang lalaki ka. Tapos uubusin ko ang mga tao na nasa loob ng bahay nyo. Wala akong ititira ng buhay sa inyo. Wika nito sa nakakikilabot na boses. Siguraduhin mo muna na mapapatay mo ako, aswang. Baka sumunod ka na agad sa kasama mo na humalik sa lupa. Pang-iinsultong tugon pa ng tatay. Nagpakawala ng mabangis na angel ang nilalang, kasabay ng pagsugod nito sa tatay. Muling nagpangbuno ang dalawa. Taga dito, kalmot doon. Hanggang sa makita ko, nadadambahan ng nilalang ang tatay na ikinatumba ng dalawa. Napasigaw ako ng malakas sa pag-aakala na mapupuruhan siya ng aswang. Si ate naman ay patuloy pa din sa pag-iri nang may nakapasak na tela sa bibig nito upang hindi makagawa ng ingay. Nang ibalik ko ang aking paningin kila tatay, ay kitang-kita ang unti-unting pagbangon ng nilalang. Malungkot naman ako sa pag-aakala na napatay ang tatay. Ngunit napawi ang lungkot ko nang makita ko na tumayo din ang tatay, kasabay sa pagtulak nito sa nilalang na may tarak ng itak sa dibdib nito. Nakaupong naghahabol hininga ang tatay, kasabay ng pagngiti nito sa akin. Napatay ni tatay ang matandang aswang. Tapos nakarinig ako ng pag-iyak ng bata. Lumabas na ang pamangkin ko. Agad akong nagtungo sa kwarto ng ate at tiningnan sila ate. Nakita ko na nasa dibdib ng ate ang kanyang anak na lalaki. Si nanay naman ay lumabas ng bahay upang puntahan ang tatay. Mga ilang minuto ay nagsidatingan na ang mga kababaryo namin, pati na ang aming kapitan. Agad na nag-utos ang kapitan sa mga tauhan niya na sunugin ang labi ng dalawang aswang. Yung isang aso na napatay ng kumadrona ay naging anyong tao na. Siya yung lalaki na si Ernesto, nakasama ng matanda. Nagpasalamat naman ang kapitan sa tatay dahil sa pagpatay nito sa aswang. At napag-usapan nila na hindi dapat makalabas sa baryo kasi maaring makulong si tatay at ang kumadrona dahil sa pagpatay nila. Kasi di naman papaniwalaan sila na aswang ang mga iyon. Sumang-ayon naman ang tatay at mga kababaryo namin. Lumipas pa ang ilang buwan.
Kinasal sila ate at kuya Marlon. Doon na din sila nanirahan malapit sa bahay namin. Yung ate ni Tolets na si ate Josie. At ang anak nito ay nakaligtas din sa pananalasa ng mga aswang na yon. Sa ngayon po ay nasa ibang bansa na ako at may sarili ng pamilya dito. Sila nanay at tatay naman ay nandun pa din nakatira, maging sila ate. Yung anak ni ate na si Marvin ay binata na. Balita ko na kasintahan niya ang anak ni ate Josie na si Gina. Si Tolets naman ay nasa Manila na at doon nagtatrabaho. Binata pa din. Wala na yatang balak pa mag-asawa. Sa modernong panahon natin ngayon ay bibihira na lang ang mga kwentong ganito. Kaya nagpapasalamat ako sa mga ganitong channel na nagbabahagi at nagkukwento ng mga karanasan kagaya nitong naranasan namin. Totoo nga na hindi ka basta-basta maniniwala sa mga bagay kapag hindi mo pa nakikita o nararanasan. Kaya isa lang po ang masasabi ko, na totoo ang mga nilalang na tinatawag nating aswang. Wakas. Ayon, nakatapos na naman tayo ng isang kwento. At salamat din po sa nagbahagi ng karanasan nila. Dadako naman po tayo sa ating shoutout. Babawi ako sa mga hindi ko nabanggit nung nakaraan. Shoutout po kay Daragang Magayon, kay listeners Jamie Salgado, Ramonita Verdugo, Imelda Abiles, Cell Animation. Suportahan po natin ang channel nito ni Sir Cell Animation. Shoutout din kay Russell Jacob, MM Stories, Rowena Gonzales, Kondesa ng Lakbay Diwa. Suportahan din po natin ang channel ni Ma'am Lakbay Diwa, Tagalog Horror Stories. At kay ang pahina Horror Stories. Shoutout din po kay Charlie Rimadabia. Shoutout din kay Paulo Bicta. At yun lang. Maraming salamat po. God bless.